Kabanata 2301. Napaka-overbearing ng tatlo. Shit. Nagdilim ang ekspresyon ni Yunus habang nagmumura. Think you can bully us? Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang espada at sinimulan ang pag-atake. Sa isang kisap mata, humarap siya sa may hawak ng demon elixir. Si Harold. Ang kanyang espada ay nagbuga ng nakakasilaw na sword light. Itinutok niya ito diretso sa kanya. Mahalagang punto ng kalaban. Nagmamadaling umatras si Harold, kahit na pambihira ang bilis ni Yunus. Hindi umabot kay Harold ang kanyang mga atake. Habang itinaas ni Harold ang kanyang kamay, nagkaroon ng malakas na enerhiya mula sa kanyang manggas, na humaharang sa papasok na sword energy. Boom! Isang pagsabog ang nangyari nang bumangga ang malakas na enerhiya sa sword energy. Parehong pinalipad sina Harold at Yunus ng malaking puwersa. Sa paligid nila, maraming tao ang nagkukumpulan. Hindi ko inaasahan na silang tatlo ay magsanib puwersa. Isa sa kanila ay si Harold Carmelo, isang grand supernatural ng Divinity Sect at isa sa pinakamalakas sa kanyang henerasyon. Samantala, ang dalawa pa ay mga alagad ng Infernal Emperor at Emperor Tamerlane. Dahil nagtutulungan sila, tiyak na aabot sila sa top 3. Base sa impormasyon na mayroon ako, nasa 8th tier na sila ng Immortal Ascension. Maaari pa nilang talunin ang isang halimaw sa Immortal Ascension's 9th tier. Kung mayroon silang mga trick sa kanilang manggas, maaari pa nilang hamanin ang isang monster ng mage rank. Marami ang nag-uusap ng pabulong. Sa larangan ng digmaan, si Yunus ay nagalit. Ang halimaw ay isa na sa wakas ay napatay niya ng napakahirap. Ngunit ngayon ay kinuha ito ng ibang tao. Hindi pa banggitin ang lahat ng nangyari sa harap ng malaking pulutong. Mapapahiya siya ng husto kung magagawa niya. Huwag mong bawiin kung ano ang sa kanya. Ano? Plano mo bang gumamit ng karahasan? Iniimbak ni Harold ang elixir at tinitigan si Harold na may composed expression sa kanyang mukha. Mukhang wala siyang pakialam sa mga alagad ng Welkan Academy. Huwag mong isipin ang pag-alis kung hindi mo ibabalik ang aming elixir. Hindi lamang si Yunus ay isang henyo ng Welkan Academy. Ngunit siya rin ang inner disciple ng headmaster. Hindi pa siya nakatanggap ng ganoong pagtrato dati. Tuluyan na siyang nawalan ng gana. Si Quintina naman ay hindi nawalan ng katwiran. Lumapit siya kay Yunus at bumulong. Kalimutan na lang natin yun. Yunus. Tatlo sila, not to mention na nasa 8th tier ng Immortal Ascension. Dahil katamtaman lang ang lakas ng ibang teammate namin. Mahihiya kami kapag lumalala ang mga bagay na wala sa kontrol. Pinili niyang gumawa ng kompromiso at ibigay na lang sa kanila ang elixir. Pagkatapos, kailangan lang nilang manatili hanggat maaari sa kanila. Hindi man sila makapasok sa top 3. Maaari nilang tunguhin ang top 10. Pero, hindi nasisiyahan si Yunus. Quintina consoled him. Huwag kang pabigla-bigla. Si Harold ay isang grand supernatural na nagtataglay ng malaking lakas. Walang sinuman sa atin ang may pagkakataon laban sa kanya. Nang marinig ito, natahimik si Yunus. Pinagmamasdan ito mula sa malayo. Napakunot ang mga kilay ni James at sinabing, Harold has crossed the line. Si Quintina at ang iba ay ilang oras nang nakikipaglaban sa halimaw. Ngayon, bigla na lang siyang lumitaw at ninakaw ang elixir. Pinutol ni Henry ang kanyang mga buko at sinabing, dapat ba akong makialam? James, babawiin ko ang elixir at ibabalik ko sa crush mo. Inikat ni James ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko siya crush. Isang kapwa alagad lang ng akademya. Sigurado, dapat ba akong gumawa ng isang hakbang pagkatapos? Ngumisi si Henry. Sinabi ni James, ako mismo ang gagawa. Kahit na gustong isipin ni James ang sarili niyang negosyo.
Nangako siya kay Farley Gideon na aalagaan niyang mabuti si Quintina. Ngayong nagkakaproblema na si Quintina, paano na lang siya uupo sa gilid? Talagang buhay na buhay dito. Ha! Tumawa si James habang naglalakad papunta sa kanila. Aalis na sana si Quintina. Nakarinig siya ng tawa. Nang lumingon siya, napataas ang kilay niya nang makita si James. Kabanata 2302. Kabanata 2302. Naglakad si James papunta kay Quintina at nakangiting sinabi, "Binabuli ka ba, Quintina?" Agad na nagdilim ang mukha ni Quintina nang sabihin niya, "Wala kang pakialam." Nakangiting sabi ni James, "Bakit hindi kita tulungang bawiin ang sa iyo?" Ikaw, napatingin sa kanya si Quintina na may pagdududa. However, she was also concerned James would steal the limelight. So she advised James, "Kalimutan mo na lang. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Ngunit maaari lamang nating labanan ang mga ito sa isang pagtigil kung magtutulungan tayo. Hindi na kailangan. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat." Napangiti si James. Akmang aalis na si Harold at ang iba pa ay biglang sumulpot si James out of nowhere. Pagkakita nito, tumawa si Harold. "Hindi ba ikaw ang nag-check out? Bumalik sa Ancient Clan. Pinili mong tanggapin ang pagkatalo. Ngayon na ang aking lakas ay nadagdagan muli. Sinusubukan mong tumayo para sa kanila." Ngumisi si Harold. Hindi man lang nang ahas si James na lumaban sa kanya noong nasa Ancient Clan sila. Ngayong tumaas ng husto ang kanyang lakas. Wala si James sa kanyang paningin. Malamig na sabi ni James, "This is so uncool, Harold. Sa iyong lakas, dapat mong talunin ang mga halimaw sa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension nang hindi pinagpapawisan. Gayunpaman, pinili mong kunin ang kanilang elixir. Isang bagay na ginugol nila ng labis na pagsisikap upang makuha. E ano ngayon?" Tanong ni Harold. Inabot ni James ang kanyang braso at sinabing, "Huwag mo akong gawin, Harold. Ibigay mo sa akin." Nang marinig ito, natigilan ang mga tao. Sino siya? May death wish ba siya? Hindi ba niya alam na narating na ni Harold ang 8th Stair of Immortal Ascension? Not to mention na isa siyang Grand Supernatural. Dapat ay sinusubukan niyang gampanan ang babae sa pamamagitan ng pagliligtas sa dalaga sa pagkabalisa. Marami ang nag-uusap ng pabulong. Hindi nasisiyahan. Sinabi ni Eunice, "Kailangan ko bang tumayo para sa akin?" Akmang pipigilan niya si James ay pinigilan siya ni Quintina. "Huwag kang pabigla-bigla, Eunice. Obserbahan natin sa ngayon. Walang nakakaalam kung ano ang rank ngayon ni James. Kung hindi siya makakapareha sa kanila, magtutulungan tayo at aagawin ang elixir." Napaisip si Quintina. Hahayaan niya si James na manguna. Matalo man si James, at least hihina din ang kalaban. Noon lamang nila sasamantalahin ang bintana ng pagkakataon at susuko. Pagkatapos ng lahat, dapat silang iwasan na mapahiya. Napatigil si Harold sa sinabi ni James. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, "Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hamanin ako?" Dahil sa ayaw ng pahabain pa ang usapan, ang Primordial Dragon Blade ay nagkatotoo sa mga kamay ni James. Tapos, dumidilim ang mukha niya habang sinasabi, "Huwag mong sabihing pinipili ko ang mahina ngayon. Papayagan ko kayong tatlo na sabay na umatake." Nang marinig ito, muling natigilan ang mga tao. Ano, sinusubukan ba niyang kunin silang tatlo ng mag-isa? Alam ba niya kung sino sila? Sila ay mga cultivator sa Immortal Ascension's 8th Stair. Hindi niya sila matatalo kahit 1 versus 1. Sino siya? Dahil ipinakita lamang ni James ang kanyang sarili sa Ancient Clan, kung saan ang kanyang pagganap ay katamtaman lamang. Lahat ay naniniwala na siya ay mapagmataas lamang. Tanging sina Henry at Delaney lang ang nakasuot ng mga composed expression. Nakangiting tanong ni Henry, "Sa tingin mo,
Gaano kalakas si James? Delaney. Sa tingin mo gaano katagal kailangan niyang talunin silang lahat? Bahagyang umiling si Delaney at sinabing, hindi ko rin alam, pero ang kanyang sword technique ay sobrang nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, gumugol siya ng 20 taon sa Celestial Abodes Time Chamber na nagsasanay ng kanyang espada. Kaya naabot niya ang isang hindi kapani-paniwalang antas. Hindi ko akalain na magtatagal sila laban kay James. Kabanata 2303. Kahit na hindi alam ni Delaney ang lakas ni James. Alam niya kung gaano kalakas ang kanyang sword technique. Gayon din si Henry, na alam kung gaanong dedikado si James sa pagsasanay gamit ang kanyang espada sa time chamber. Nakangiting sabi ni Delaney, well, just sit back and watch the show. Sa harap ng pagmamataas ni James, napamura si Harold, hindi na kailangan iyon. Ako lang. Sapat na para harapin ka. Huwag mag-atubiling gawin ang iyong paglipat. Kung makakapagtagal ka ng 3 galaw laban sa akin, aaminin ko ang pagkatalo at ibabalik ko sa iyo ang elixir. Si Harold ay parehong walang kabuluhan. Ganap na nakatitiyak sa kanyang sariling lakas bilang isang grand supernatural. Gayunpaman, madalas umiling si James. Tanong ni Harold, na nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni James. Wala akong hinahangad sa iyo. Kaya hindi ko kailangang maging malupit. Paano ito? Ayusin natin ito sa isang galaw. Kung makayanan mo ang aking pag-atake, aaminin ko ang aking pagkatalo. At hindi na ako muling makikialam sa iyong mga gawain. Gayunpaman, kung natalo ka, kailangan mong ibalik ang elixir at humingi ng tawad. Paano yun sa tingin mo? Hahaha, humagalpak ng tawa si Harold at sinabing, ang yabang. Then, sumenyas siya, halika sa akin. Nang makita ito, umiling si James. Si Loki at Demetrius ay umatras sa likuran at gumawa ng espasyo para kina James at Harold. Alam nila kung gaano kalakas si Harold. Kahit na sila ay nagtutulungan. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ngayon, gayunpaman, hinahamon siya ng isang hindi kilalang lalaki na makipag-away. Nanatili si James sa kinatatayuan niya at itinaas ang Primordial Dragon Blade. Itinutok ang espada kay Harold. Sinabi niya, panoorin mong mabuti ngayon. Gumagawa na ako ng move. Halika, buo ang ekspresyon ni Harold. Wala siyang pakialam kay James. Sa sandaling iyon, gumawa ng kanyang hakbang si James. Nasulyapan lang ng karamihan ang isang sword light bago lumitaw si James sa tabi ni Harold sa isang iglap. Si Harold, na nanatiling nakaugat sa kanyang kinatatayuan, ay napatulala. Sa sandaling gumalaw si James, naramdaman niya ang isang pambihirang aura. Kahit na gusto niyang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ni James. Hindi niya alam kung paano. Iyon ay dahil nakita niya ang hindi mabilang na mga diskarte sa espada mula sa loob ng kanyang espada. Gayunpaman, nang tingnang mabuti, mayroon lamang isang espada, lugi siya, tapos, sa isang kisap mata, nakadikit na sa leeg niya ang espada ni James. Nabalot ng katahimikan sa larangan ng digmaan habang nanganganga ang bibig ng lahat. What the hell? After a few seconds, may sumigaw. Bakit hindi nakaiwas si Harold sa kanyang pag-atake? Bakit nakatayo lang siya, there? Nataranta ang lahat. Ikaw, bakas sa mukha ni Harold ang takot. Sa sandaling hinugot ni James ang kanyang espada. Naramdaman niyang nakaharang ang lahat ng rutang pagtakas niya. At hindi niya maalis ang espada ni James kahit anong galaw niya. Ang tibak, na tila karaniwan, ay sumasaklaw sa lahat. Ito ay tila karaniwan, ngunit kakaiba. Ito ay lumilitaw na may nagyelo na espasyo at oras, na ginagawang imposibleng makaalis. Tumutulo ang pawis sa noo ni Harold. Hindi niya inasahan na natutunan ni James ang isang nakakatakot na sword technique. Si Quintina naman ay napatulala.
Ano iyon? Bulalas niya. Siya ang anak ng pinakadakilang figure ng sinaunang realm at isa ring grand supernatural. Ngunit nabigla pa rin siya sa pamamaraan ng espada ni James. Nasaksihan niya ang lahat ng anyo at uri ng mga diskarte sa espada ng Ancient Clan. Kabanata 2304. Maging si Eunice ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakadikit ang espada ni James sa leeg ni Harold. Si James, sa kabilang banda, ay ngumiti ng mahina at isinuot ang kanyang primordial dragon blade. Sinabing, "Natalo ka, Harold. Kung hindi ako naging madali sa iyo, ang iyong ulo ay gamulong sa lupa." Ngayon, lumakas ang boses ni James. Sa wakas ay naunawaan ng lahat na hindi kapani-paniwalang malakas si James. Huminga sila ng malalim. Pagkaraan ng ilang oras na tumitig ng walang laman sa kalawakan. Inayos ni Harold ang kanyang sarili at umungal. Walang kwenta iyan. Muli, tumingin sa kanya si James at malamig na sinabi, "Bakit? Don't tell me balak mong tumanggi sa pangako mo. Kahit maglaban tayo ng 100 round, hindi ka pa rin magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin." Ang pakikipaglaban sa espada ni James ay ipinasa sa kanya ng isang makapangyarihang magsasaka noong sinaunang panahon. At naperpekto lamang niya ang pamamaraan ng espada pagkatapos ng matinding pagsisikap sa ilalim ng patnubay ni Sophie. Kahit na ang espada ay tila karaniwan, ito ay talagang naglalaman ng maraming kamangha-manghang mga diskarte sa espada. Siyempre, kailangan pa ni James na isama ang mga sword technique na natutunan niya mula sa Ancient Clan. O mas malakas ang kanyang sword technique. Higit pa rito, habang dumarami ang kanyang lakas at ang bilang ng mga diskarte sa espada na kanyang ginagawa. Lalago lamang ang kanyang lakas. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Sinabi ni Harold, "Dapat nagdaye ka. Matatalo kita sa isang round kung maglalaro tayo ng patas. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon." Itinutok ni James ang kanyang espada kay Harold na tumatanggi at sinabing, "Make your move." Swish! Isang espada ang lumitaw sa mga kamay ni Harold habang naglalabas siya ng malakas na aura. Umapaw ang aura ng isang cultivator sa Immortal Ascension's 8th tier, na bumubuo ng isang nakakatakot na force field na nakaapekto maging sa marshland kung saan nagsimulang bumuo ng mga bula. Anong malakas na aura? Ito ba ang lakas ng isang magsasaka sa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension? Ang mga tao ay nagmamadaling umatras sa likuran dahil sa takot na mahayla sa labanan. Gayunpaman, ganap na hindi naapektuhan si James. Kahit na si Harold ay nasa 8th tier ng Immortal Ascension. Ang pisikal na lakas ni James ay nasa parehong ranggo. Hindi lang iyon, nasa gitna na rin siya. Sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng mga tao, sinaklab ni James ang kanyang espada at tumingin kay Harold. Nakangiting sinabi, "Hindi ako gagawa sa pagkakataong ito. Hanggat kaya mo akong masaktan, ituturo kong kawalan ko ito. Mamatay ka, mayabang kang B****. Ungol ni Harold. Siya ay isang grand supernatural. Isang henyo sa kanyang panahon. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan noon. Mamatay. Ang kanyang espada ay nagliliwanag ng nakakatakot na swordlight habang sumusugod siya kay James. Tinutukan ang kanyang dibdib. Nanatili lang si James sa kinatatayuan niya. Nang tumagos ang espada sa kanyang dibdib, sumure-sure siyang paatras ng ilang daang metro bago pinalihis ang pag-atake. Kumalabog. Naputol ang espada ni Harold sa kalahati. Samantala, tinapik-tapik ni James ang kanyang dibdib. Punit-punit ang kanyang damit. At malabo na nakikita ng mga tao ang isang maliit na sugat sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ito ay isang maliit na sugat lamang. Ang malakas na pag-atake ni Harold ay nabigo upang masugatan si James. Pagkakita nito, natigilan ang mga tao. Kabanata 2305.
Ang mga pag-atake ni Harold ay nagawa lamang na mapunit ang damit ni James, na nag-iwan lamang ng isang maliit na sugat sa katawan ni James. Gayunpaman, ang kanyang puwersa ay napakalaki. Ang katawan ni James ay hindi tinusok ng espada ni Harold, kundi ang kanyang dugo. Umikot ang enerhiya, kung hindi niya ito pinigilan. Samuka siya ng isang subo ng dugo. Nakakatakot. Nakakatakot na pisikal na katawan. Akala ko hindi ko matatalo ang kanyang sword technique. Lumalabas na mas kahanga-hanga ang kanyang pisikal na katawan. Tiyak na nilinang niya ng gusto ang kanyang pisikal na katawan. Makalipas ang ilang oras, naghiyawan ang mga tao. Ikaw, maging si Harold ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Bagamat inilabas niya ang buong lakas, hindi man lang niya nagawang saktan si James. Gaano kalakas ang kanyang pisikal na katawan. Napaawang ang bibig ni Quintina. Naalala niya na kinaya ni James ang mga suntok ni Hayden pabalik sa Welcome Academy. Gayunpaman, mas malakas si Harold. Hindi banggitin na gumamit siya ng espada sa pagkakataong ito. Ang kanyang pisikal na lakas ay dapat na nadagdagan muli. Ngayon, kahit si Harold ay hindi na siya kayang saktan, ang kanyang pisikal na lakas ay dapat na nasa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Si James ay hindi kasing lakas ng kasalukuyan niyang bumalik sa Ancient Clan. Dahil dito, hindi niya inasahan ang kanyang pisikal na lakas ay tataas ng sa ganoong kaikling panahon. Tinapik-tapik ni James ang kanyang dibdib at sinabing, "Aminin ko na ang kapangyarihan ng iyong espada ay kahanga-hanga. Nabugbog yata ako." Hindi alam ni Harold kung ano pa ang sasabihin. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho. Nakangiting tanong ni James, "Gusto mo bang ituloy ang laban? Kung hindi, talo ka, gaya ng napagkasunduan natin kanina. Kailangan mong ibalik ang elixir." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si James at naglakad papunta kay Quintina. Sa kawalan ng salita, si Quintina ay nakilala lang kay James. Nakangiting sabi ni James, "Hindi naman kita binaygo diba? Pambihira." Iyon lang ang salitang binitiwan niya. Samantala, si Eunice ay hindi man lang naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita. Kahit na hindi siya lilipulin ni Harold sa labanan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. At saka, talagang naniniwala siya na hindi niya kakayanin ang espada ni Harold. Pagkatapos ay lumingon si James kay Harold na tulala. "Hoy, say something." Huminga ng malalim si Harold at casual na itinapon sa ere ang elixir na kinuha niya kay Quintina at sa iba pa. Nakuha ni Quintina ang elixir sa oras. Sabi ni Harold, "Nagkamali ako. Dahil doon, humihingi ako ng paumanhin sa aking mga aksyon." Pagkatapos, tumingin siya kay James at binigkas ang bawat salita. "James Caden ng Welcome Academy. Aalalahanan kita. Inaamin ko na wala akong kapares sa iyo ngayon. Maglaban tayo sa palabas." Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Samantala, ang dalawa pa ay tumingin kay James sa mata bago tumalikod para umalis. Pagkaalis nila, huminga ng malalim ang mga tao. Masyado siyang malakas. Sa ganoong lakas, walang makakalaban sa kanya sa sinaunang kaharian. Dapat ay pumunta siya sa Earth at nakipagkumpetensya para sa probidensya laban sa mga magsasaka mula sa iba pang mga sealed realms. Talaga, hindi ko inaasahan na mayroong isang nakakatakot na tao sa Welcome Academy. Marami ang nag-usap, gayunpaman, hindi sila pinansin ni James. At sa halip ay tumingin kay Quintina at kumaway. "Dahil tinulungan na kitang kunin muli ang elixir. Aalis na ako." Tumalikod na siya para umalis. Kabanata 2306. James. Wika ni Quintina. Lumingon si James at nagtanong, "May problema ba?" Nawalan ng masabi si Quintina. Wala lang. Nang marinig ito,
Hindi siya pinansin ni James at naglakad papunta kina Henry at Delaney. Pinuri siya ni Henry. Ang galing mo, James. Hindi ko akalain na ganito pala ang mga physical body cultivators. Kapangyarihan. Kung alam ko, sinundan ko sana ang iyong landas at naging walang talo. Nakangiting sabi ni James. Ang paglilinang ng pisikal na katawan ay napakahirap. Sa tingin ko hindi mo kayang tiisin ang sakit. Hindi nasisiyahan. Sinabi ni Henry. Ano ba? Huwag mo akong maliitin. Sige, sige. Alam kong kaya mong tiisin ang sakit. Dapat nating lipulin ang ilang mas malalawak na halimaw at lisanin ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Interesado akong pumunta sa Dragon Abyss. Sa oras na iyon, ang aking lakas ay tataas ng husto. At ang aking pisikal na lakas ay maaaring umabot pa sa mage rank. Pagkatapos, umalis ang tatlo at nagpatuloy sa paghahanap ng mga halimaw sa Mount Wolvern. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng ilang araw, ang tanging mga halimaw na nakatagpo nila ay mas mahina sa lakas na walang lumalampas sa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Sa sandaling iyon, lumitaw sa Mount Wolvern ang isang grupo ng mga misteryosong tao na nakasuot ng itim na damit at maskara. Palibhas ay nagtataglay ng malaking lakas. Nagsimula silang maghanap ng mga magsasaka sa Mount Wolvern upang mahuli sila. Isang gabi, sina James, Henry, at Delaney ay tinipon ng isang bonfire na nag-iiho ng karne. James, sabi ni Henry habang kumakain ng karne. Ilang araw na tayong naghahanap, pero wala pa tayong nakikitang malalakas na halimaw. Hindi ito matutuloy. Kalmadong sabi ni James. There's no need to rush things. Dahil 1 month ang time limit. Marami pa tayong oras. Natawa si Delaney. Oo, bakit ka nagmamadali? Dumagundong. Sa sandaling iyon, ang tunog ng labanan ay nagmula sa afar. Nang marinig nila ito, hindi nila namalayan na tumayo at ibinaling ang kanilang mga ulo sa direksyon ng tunog. Mula sa malayo, may ilang magsasaka na tumatakbo palapit sa kanila. Sila ay nasugatan at nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Tsaka may grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na damit na humahabol sa kanila. Tulong. Nang makita si James at ang iba pa, agad silang sumigaw para humingi ng tulong. Bago makapagsalita si James, hinugot ni Delaney ang kanyang espada at humarap sa mahiwagang grupo ng mga tao. Nagtatanong, sino kayo? Nagkatinginan ang grupo ng mga tao bago siya inatake. Gayunpaman, wala silang pagkakataon laban sa kanya. Sa ilang rounds lang, tumakas na sila sa gulat. Bumalik si Delaney, na nagsasabing, James, ang mga taong iyon ay nasa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Bahagyang tumango si James at tumingin sa mga sugatang magsasaka. Nagtanong, ano ang nangyayari? Sabi ng isa sa kanila, hindi rin namin alam. Ang grupong ito ng mga tao ay biglang lumitaw na wala sa Mount Wolvern at nagsimulang manghuli ng mga kalahok ng Grand Tournament. Marami na ang nahuli. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Sila ay kumukuha ng mga kalahok ng Grand Tournament. Oo, napakalakas nila. Kaya walang sinuman sa atin ang may pagkakataon laban sa kanila. Bumulong si Henry. Sino kaya sila? Naisip ito ni Delaney at sinabing, nandito ba sila para pataasin ang antas ng kahirapan sa kapaligiran? Posible. Tumango si James at sinabing, ang venue ng Grand Tournament ay itinakda ng Divinity Sect. Bukod dito, ito ang Grand Tournament ng sinaunang realm. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa Divinity Sect? Pagkatapos ng maikling pagsusuri, naniwala si James na espesyal itong inayos ng Divinity Sect upang mapataas ang antas ng kahirapan ng kapaligiran. Kabanata 2307. Pagkatapos ng mababaw na pagsusuri sa sitwasyon, naniwala sina James, Henry,
At Delaney na ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay ipinadala ng Divinity Sect upang pataasin ang antas ng kahirapan ng Grand Tournament. Hindi, mali ka. Ang isa pang magsasaka na nasugatan ay pinabulaanan ang kanilang ideya, na nagsasabing, ang mga taong ito ay walang awa at malamig ang dugo. Nakita ko silang pumatay ng maraming tao at pinatuyo ang kanilang dugo. Ginagawa silang mga tumpok ng tuyong bangkay. Oo, walang awa sila. Kung hindi ka mahuhuli ng buhay, papatayin ka na lang nila kaagad. Nang marinig iyon, natigilan ang tatlo. Totoo ba yan? Oo. Tumango ang isang sugatang magsasaka. Nagkatinginan si James at ang iba. Walang imek. Pagkatapos, nagtipon sila sa tabi ng bonfire. Huminga ng malalim si James at sinabi, kung gayon, ito ay dapat na isang pagsasabuatan upang lipulin ang daan-daang libong mga magsasaka dito. Pero bakit kailangan nilang alisan ng dugo ang ating dugo? Ano ang sinusubukan nilang gawin? Napailing sina Henry at Delaney. Tanong ni Delaney, ano ang susunod nating gagawin? James. Tumingin si Henry kay James, na nagsabi pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni. Hindi namin alam kung ano ang ginagawa nila kung saan nakakulong ang mga nahuli na magsasaka. Ang priority natin ay ang iligtas sila sa lalong madaling panahon. Bagaman ito ay wala sa ating negosyo, hindi tayo maaaring umupo sa tabi at panoorin silang mamatay. Tumingin siya kina Henry at Delaney at sinabing, dapat kayong bumalik sa Celestial Abode sa ngayon. Iwanan ang lahat. Ako, pupunta ako sa ilalim nito. Nag-aalalang tanong ni Delaney. Pero, magiging okay ka ba mag-isa? At least sa amin dito. Matutulungan ka namin. Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, masyadong maraming lutuin ang nakakasira ng sabaw. Aayusin ko ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Kung kahit ako ay hindi malutas ang usapan, walang makakapag-ayos. Tulad ng gustong makipagtalo ni Delaney. Sabi ni Henry, dapat lang na makinig tayo sa kanya. Sinulyapan ni James ang mga sugatang magsasaka. Hindi niya kayang tumabi at panoorin silang mamatay. Gayunpaman, hindi niya nais na ibunyag ang mga lihim ng Celestial Abode. Hinaplos ang kanyang baba, nawala siya sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, nagpasya siyang iligtas sila, kahit na mahayag ang pagkakaroon ng Celestial Abode. Walang maglalakas loob na kunin ito mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Celestial Abode ay binabantayan pa rin ng makapangyarihang mga figure tulad ng Spirit Tool at Sophie. Pagkatapos, ipinadala sila ni James sa Celestial Abode, habang sina Henry at Delaney ay sumunod sa likuran. Gabi-gabi na noon, habang ang langit ay nabura ng maitim na ulap. Ang lahat ay napakadilim, umihip ang hangin sa gabi. At ang mga sanga ng mga puno sa paligid ay naglangit-ngit at kumakaluskos. Nakatayo si James sa isang 100 metrong taas ng puno at pinagmasdan ang paligid. Matapos kumpirmahin ang kanyang mga direksyon, tumalon siya at lumipad pasulong. Pambihira ang kanyang bilis, at nawala siya ng walang bakas sa isang kisap mata. Hindi nagtagal, naamoy niya ang pakiramdam ng dugo. Pagkatapos, bumaba siya mula sa langit at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. 100 bangkay ang nakahimlay sa isang bakanteng lupain. Naubos na ang kanilang dugo. At tuyo na ang mga bangkay. Maliwanag na namatay sila sa matinding sakit. Yumuko si James at siniyasat ang mga bangkay. Habang naubos ang kanilang dugo. Ilang patak lang ng dugo ang makikita sa lupa. Sa sandaling iyon, naamoy ni James ang isang pamilyar na pabango. Enerhiya ng demonyo. Gayunpaman, ang demonic energy na ito ay naiiba sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung ano ang pinagkaiba nila. Kabanata 2308. Nakatitig sa mga bangkay sa lupa. Nawala sa pagmumuni-muni si James. Bakit may demonic energy dito? Sino ang nasa likod nito?
Maaaring ito ay gawa ni Marquis Tenzin. Sa kanyang pangunawa, si Marquis ay isang pangil ng lahing demon. Noon, nang umalis ang demon race sa Earth, nag-iwan sila ng ilang pangil. Samantala, ang namamahala sa demon race sa Ancient Realm ay si Marquis. Maraming taon na ang nakalipas. Gumawa siya ng hakbang laban sa Patriarch ng Ancient Clan at sinubukang sakupin ang Ancient Realm. Baka siya na. Hindi sigurado si James dito. Kung totoong si Marquis iyon. Ano ang ginagawa niya sa pagpapatuyo ng dugo ng mga magsasaka? Huminga siya ng malalim. Hindi na siya nagtagal at nagmamadaling umalis. Sinubukan niyang maghanap sa paligid ng Mount Wolvern upang tanungin ang mga lalaking nakaitim na damit. Gayunpaman, hindi siya nakatagpo ng sinuman sa daan. May mga hindi gumagalaw na bangkay lamang na nakahandusay sa lupa. Nakatagpo si James ng daan-daang patay na magsasaka sa daan. Kumalabog. Mula sa malayo, naririnig ang tunog ng mga espadang nagsasalpukan. Nang marinig ito, nagmamadaling tinungo ni James ang direksyon ng tunog. Hindi nagtagal, nakarating siya sa larangan ng digmaan. Quintina. Nakita ni James na sina Eunice, Quintina, at ilang iba pang mga disipulo ng Welcan Academy ay nakikipaglaban sa mga lalaking nakaitim na damit. Bagaman malakas ang mga alagad, at nagawa nilang lipulin ang marami sa kanilang mga kalaban. Dahan-dahan silang nawala ng lupa laban sa walang katapusang sangkawan. Naisip ni James na mamagitan. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi niya ito pinapansin. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan niya si Sophie na nasa loob ng Celestial Abode na gumawa ng kasuotan at isang maskara na kamukhang kamukha ng mga lalaking nakaitim na damit. Hindi nagtagal. Tapos si Sophie sa paggawa ng mga kinakailangang material na kailangan ni James. Sa sandaling palihim na nagpalit si James ng mga lalaking nakasuot ng itim na kasuotan. Lumundag siya sa hangin at bumagsak sa lupa. Sa pagmamasid sa labanan sa malayo, nag-isip siya ng paraan para makalusot sa hanay ng kalaban. Ang kanyang orihinal na plano ay upang makalusot sa hanay ng kalaban at tuklasin kung ano ang kanilang ginagawa. Bukod dito, dahil maraming magsasaka ang nahuli, kailangan niyang hanapin ang punong tanggapan ng kalaban para iligtas sila, habang ang walang katapusang sangkawan ng mga kaaway ay bumubuhos sa larangan ng digmaan. Ang mga alagad ay hindi na nakayanang makipaglaban. Matapos masugitan, nahuli silang buhay. Sa sandaling iyon, sinamantala ni James ang pagkakataon at nakapasok sa hanay ng kalaban. Kunin mo sila, utos ng pinuno ng kalaban. Pagkatapos, kinuha ang mga alagad ng Welcan Academy. Kasunod ng grupo ng kaaway, si James ay nagtungo ng malalim sa Mount Wolvern. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kailaliman. Kaagad, naramdaman niya ang malakas na demonic energy. Ito ay kung saan siya, Henry, at Delaney dumaan hindi masyadong matagal na ang nakalipas. Kaya ito ang lugar, bulong ni James. Mukhang may kampo ang demon race sa kailaliman ng Mount Wolvern. Bakit may camp dito? Bakit pinili ng Divinity Sect ang lugar na ito para hawakan ang Grand Tournament? Mga mangmang ba sila o nakipagsabwatan sila sa lahing demonyo? Lumilipad ang isip ni James. Kabanata 2309. Walang ideya si James kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Kaya, nagpatuloy siya sa pagmarcha pasulong kasama ang pangunahing unit. Naapektuhan ng demonic energy. Ang mga halaman sa rehiyong ito ay nalanta. Sa paligid, nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan. At tanging tunog ng mga yabag lamang ang maririnig. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng isang lambak. May magic circle sa labas ng lambak. Habang ang pangunahing unit ay dumaan sa magic circle, ang mga thread ng demonic energy ay makikita sa kanilang paligid. Sa pagpasok ng demonic energy sa magic circle, madali silang dumaan sa barrier. Gayunpaman,
habang ang mga disipulo ng Welcan Academy ay ganoon din ang ginawa. Isang alarma ang tumunog habang ang Magic Circle ay kumikinang ng maliwanag. Nang makita ito, bumulong si James. Kaya kailangan kong magkaroon ng demonic energy sa loob ng aking katawan para makapasok sa Magic Circle. Dahil mayroon siyang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Hindi siya natakot. Maya-maya, nakarating na siya sa Magic Circle. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Dumaan siya sa Magic Circle habang ang mga thread ng demonic energy ay nagkatotoo sa paligid niya. Matapos dumaan sa Magic Circle, may isang kuwebang bato sa harap niya. Sa labas ng kuwebang bato, may isang grupo ng mga kaaway na naghihintay na makapasok sa pamamagitan ng pintong bato. Nang malapit na sila sa pintuan, idiniin nila ang kanilang mga palad sa pinto at nakatulize ang demonic energy para buksan ang pinto. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si James. Madali siyang makalusot sa lugar. Hindi nagtagal, pumasok siya sa kuwebang bato. Sa harap niya ay isang daanan na lumalalim sa ilalim ng lupa at binabantayan sa magkabilang panig ng linya ng kaaway. Mahigpit na binabantayan ang lugar. Hindi lang iyon. Ramdam ni James ang lakas ng mga bantay. Bawat isa sa kanila ay nasa 8th stair ng Immortal Ascension. Ito ay magiging malapit na imposible na pumasok ng puwersahan. Maaari kang magpahinga sa ngayon. Isa pang team ang magpapatuloy sa paghahanap sa Mount Wolvern. Utos ng isang lalaki. Pagkatapos, ang pangunahing unit ay lumiko upang umalis. Sinundan sila ni James malapit sa likuran. Nalilito kung ano ang gagawin. Binalak niyang hanapin ang kinaroroonan ng mga alagad ng Welcan Academy. Gayunpaman, pagdating sa kampo ng Demon Race, hindi siya nang ahas na kumilos ng pabigla-bigla. Kung tutuusin, hindi niya mapipilit na makalabas ng hindi nasaktan kung siya ay natuklasan. Bagamat nasa kanya ang Demonic Lotus at isang token, hindi siya sigurado kung magagamit ang mga ito. Kung babaliwale nila ang token, mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at mamamatay siya ng walang awa na kamatayan dito. Kasunod ng pangunahing unit, nagpatuloy siya ng mas malalim sa yungib at nakarating sa isang palasyo sa ilalim ng lupa. Napakalaki ng palasyo at maraming silid. Dahil ang bawat silid ay may sariling numero, ang pangunahing unit ay nagkalat, at lahat ay bumalik sa kanilang sariling silid. Nang makita ito, napuno ng pangangilabot si James. Saan ang lugar na ito? Dahil siya ay isang infiltrator. Hindi siya nang ahas na gumalaw ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, binalak niyang hanapin ang palasyo sa ilalim ng lupa para sa mga nakakulong na magsasaka. Kahit na ang panlabas ay mabigat na binabantayan. Ang kabaligtaran ay totoo para sa loob. Naglakad-lakad si James na walang pakialam. Sa daan, marami siyang nadatna na lalaking nakaitim na damit at itim. Mga maskara, wala ni isa sa kanila ang bumati sa isa't isa. Marahil walang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng iba. Hindi nagtagal. Umalis si James sa palasyo sa ilalim ng lupa at dumating sa pasukan ng isang daanan sa ilalim ng lupa. Nakatayo sa may pasukan, naramdaman niya ang malakas na demonic energy na nagmumula sa loob. Nabigla siya, samantala, bumangon ang kanyang katawan, ang kanyang mga selula ay pumipintig, at ang kanyang dugo ay kumukulo. Napakalakas ng demonic energy. Nagagawa nitong maapektuhan ang aking katawan. Hoy! Sakto namang napahinto si James at nakita sa entrance. May saway sa likod niya. Lumingon si James at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba na papalapit sa kanya. Wala siyang suot na maskara. Bukod pa riyan, kulubot ang mukha, malalim ang mga mata, at may hawak siyang itim na tungkod. Sa kanyang kamay, wala siyang suot na maskara. Natigilan si James. Dahil lahat ng tao dito ay nakamaskara. Ang lalaking nasa harap niya ay dapat na siyang mamahalin. Gayunpaman,
Walang ideya si James kung paano niya ito hahaharap. Kaya naman, ibinaba na lang niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Samantala, lumapit sa kanya ang matandang lalaki at tinitigan siya. Kinabahan si James, at basang-basa ang mga palad niya sa pawis. Master Protector, sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng itim na roba at pulang maskara ang naglakad patungo sa matandang lalaki. Pagkatapos, lumuhad siya at nagsabi, Panginoong tagapagtanggol, marami kaming nahuli na magsasaka. Ang mga nabigo nating makuha ay pinatay at naubos ang kanilang dugo. Gayunpaman, marami pa rin sila doon sa Mount Wolvern. Ang matandang lalaki na may hawak na tungkod ay nag-utos. Magmadali ka at hulihin silang lahat sa loob ng 3 araw. Kunin silang buhay kung maaari. Kung hindi, patayin mo sila at kunin ang kanilang dugo. Naiintindihan, sabi ng lalaking naka-red mask. Pagkatapos, tumayo siya at nagmamadaling umalis. Alam ni James na ang taong nauna sa kanya ay isang tagapagtanggol. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, Master Protector, tumitingin-tingin lang ako sa paligid. Ang lugar na ito ay hindi limitado. Kaya huwag bumala sa gusto mo. Mag-ingat na huwag lamunin ng puro demonic energy dito. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at pumasok sa daanan. Walang anumang hinala ang ginawa ni James. Dahil ang kampo ay napapaligiran ng mga patong-patong ng magic circles. Tanging ang mga nagliliwanag ng demonic arts lamang ay maaaring makapasok ayon sa gusto nila. Ang mga tagalabas ay mahahawahan at lalamunan lamang ng demonic energy. Pagkaalis ng tagapagtanggol, nakahinga ng maluwag si James. Malapit na. Masyadong malakas ang aura niya. Sa palagay ko hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Napatingin si James sa likuran niya. Ang lugar na ito ay may nakakatakot na demonic energy. Ano ang lugar na ito? Binalak niyang umalis. Ngunit nagpasya pa rin siyang pumasok sa daanan dahil napukaw ang kanyang pagkamausisa. Hindi malaki ang daanan at 5 metro lamang ang taas at lapad. Ilang maningning na perlas ang nagbuga ng mahinang puting liwanag at nagpapaliwanag sa daanan sa mga itim na bato sa paligid. Si James ay nagpatuloy ng mas malalim sa daanan. Tahimik ang lugar, at tanging yapak lang niya ang maririnig. Habang pinipigilan niya ang kanyang aura ay bumagal siya. Makalipas ang halos 1 minuto, nakarating siya sa kailaliman ng daanan. Maluwag ang lugar, at ang mga kakaibang hugis na stalactites ay nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Bukod doon, may nicho sa gitna ng isang walang laman na kapirasong lupa. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng libingan. Panginoong Lucifer, ikaw ay mabubuhay na mag-uli sa loob ng ilang araw. Bulong ng matandang lalaki. Nagsumikap ako upang makuha ang daan-daang libong kabataang mahuhusay na magsasaka para tanggalin ang selyo at buhayin ka. Mayroong kahit isang grand supernatural sa kanila. Ang kanilang dugo ay magpapalusog sa iyong katawan at bubuhayin ka. Nang marinig ito, napabuntong hininga si James. Kaya, lahat ng ginawa ng demon race ay para buhayin ang lalaki sa libingan. Sino si Lucifer? Paano siya nawala ng daan-daan at libo-libong mga inosenteng buhay? Gulong-gulo ang puso ni James. Matapos malaman ang katotohanan, hindi siya nang ahas na magtagal at tahimik na umalis ng walang ingay. Pinigilan niya ang kanyang aura. At ang lugar na ito ay naglalaman ng puro demonic energy kaya walang makalapit. Hindi napansin ng matandang lalaki na may nakalusot. Hindi inaasahan ni James na magkakaroon ng libingan na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng kampo. Hindi lang iyon, ngunit ang taong nasa loob ng libingan ay miyembro ng lahing demonyo noong sinaunang panahon. Ngayon, ang lahing demonyo ay may sensinang nagsisikap na buhayin ang isang taong tinatawag na Lucifer Menachem. Dahil alam ni James ang pagsasabwata ng lahing demonyo,
Paano na lang siya uupo sa gilid habang kinakatay ang mga nakakulong na magsasaka? Bukod doon, Ding Quintina na dapat mayroon alang. Nangako siya kay Farley na aalagaan niya ito ng mabuti. Ngayong nagkaproblema na siya, hindi niya kayang baliwalain siya ng ganoon na lang. Kaya, palihim siyang tumalikod at hinanap ang kuweba sa ilalim ng lupa. Mabuti na lang at hindi nababantayan ng husto ang loob ng kampo. Kung hindi, magiging mas mahirap para sa kanya na lumipat sa paligid. Hindi nagtagal, nakita niya ang kinaroroonan ng piitan. Ang lugar na ito, gayunpaman, ay nababantayan. Kaya naman, hindi nang ahas si James na pumasok ng hindi handa. Lumipas ang ilang araw, at hindi natupad ang bintana ng pagkakataong iligtas sila. Sa nakalipas na ilang araw, marami pang magsasaka ang nahuli ng buhay. Ngayon, lumitaw ang tagapagtanggol at personal na nagtungo sa piitan. Pinasok ni James ang hanay ng mga bantay ng lahing demonyo at sumunod sa likuran niya. Pagpasok nila sa piitan, ang tagapagtanggol ay nag-utos. Dumating na ang oras upang buhayin ang ating Panginoon. Papatayin natin silang lahat at gagamitin natin ang kanilang sariwang dugo para buhayin ang ating Panginoon. Naiintindihan. Matapos mabigyan ng utos, sumugod ang ilang lalaki sa likuran niya patungo sa unang piitan at binuksan ang pinto. May humigit kumulang 100 nakakulong na magsasaka sa loob. Ang kanilang cultivation base ay selyado na. May mga nasugatan pa. Walang awa ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit at itim na maskara. Habang naglalaslas sila ng kanilang mga espada, ilang mga magsasaka ang namatay. Pagkatapos, gumamit sila ng kakaibang instrumento sa pagkolekta ng kanilang dugo. Mga demonyo kayo, magkakaroon ng bayad. Tulong. May nagligtas sa atin. Nang makita ito, ang iba pang mga magsasaka ay napahiyaw sa takot. Si James, nakabilang sa mga gwardya, ay nalungkot nang masaksihan ang malagim na eksenang ito. Anong gagawin ko? Gulong-gulo ang isip ni James. Habang pinag-iisipan niya ang susunod niyang gagawin. Marami pa ang napatay. Namatay sila sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kahit na gusto niya talagang iligtas ang mga ito, higit siyang nahihigitan ng demon race. Hindi pa banggitin na sila ay nagtataglay ng malaking lakas. Ang tagapagtanggol, lalo na, ay napakalakas. Batay sa mga konserbatibong pagtatansya, tiyak na naabot niya ang sage rank. Kung gagawa siya ng hakbang ngayon, hindi lamang siya mabibigo na iligtas ang mga ito, ngunit siya ay mahuhuli at mapatay. Habang nagpapakawala ang mga magsasaka ng masakit na hiyaw, bumagsak sila sa lupa, naubos ang kanilang dugo, at naging tuyong bangkay sila sa isang kisap mata. Tulong. Napuno ng hangin ang mga tunog ng panaghoy at pagsusumamo. Nagsisiksikan sa mga sulok ang mga nahaharap sa kamatayan. Nanginginig sa takot, hindi na makatingin si James. Kung hindi siya humakbang sa sandaling iyon, mas maraming tao ang mawawalan ng buhay. Gayunpaman, sa kabaligtaran, isa sa panganib niya ang kanyang sariling buhay. Siya ay napunit sa magkasalungat na pag-iisip. Tulad ng pag-aalinlangan niya, higit sa 100 tao sa unang piitan ang pinatay. Ang tagapagtanggol ay nagtungo sa ikalawang piitan, kung saan humigit kumulang 500 katao ang nakakulong. Kabilang sa kanila ang mga mukha na kilala ni James Eunice, Quintina, Harold, at iba pa. Habang sinusundan ni James ang pangunahing unit, nakita niya si Quintina. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang pumasok sa piitan at sinimulan silang patayin. Pagbabayaran mo ito, mga demonyo. Umalangaw-ngaw sa buong piitan ang mga bigong dagandong. Naglakad ang isang gwardya papunta kay Quintina. Itinaas ang kanyang espada, at nilaslas ang kanyang leeg. Dahil selyado ang cultivation base ni Quintina, hindi siya makagalaw. Nakapikit lamang siya kapag nahaharap sa kamatayan. Tumigil ka. Kabanata 2312.
Hindi na makatiis. Umungal si James. Kasabay nito, humarap siya kay Quintina at itinaas ang kamay. Napaatras ng makapangyarihang palm energy ang kalaban. What the hell? Nagdilim ang mukha ng tagapagtanggol habang malamig niyang sinabi. May death wish ka ba? Magwala ka. Kalahati. Sa pagtingin sa tagapagtanggol na galit, sinabi ni James, Panginoong tagapagtanggol, kailangan ba nating isakripisyo ang napakaraming tao para buhayin si Lucifer? Oo, sinabi ng tagapagtanggol. Si Master Lucifer ay isang minsan sa buhay na henyo. Kapag nabuhay na mag-uli, dadaig siya sa mga magsasaka ng 3,000 mundo. Ito ay isang utos mula sa mga nakatataas. Saang departamento ka galing? Huminga ng malalim si James. Alam niyang malapit ng malantad ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, hindi siya basta maupo at panuurin ang pagkamatay ni Quintina. Pilit niyang pinapakalma ang sarili habang nakatingin kay Protector. Pagkatapos, isang itim na token ang lumitaw sa kanyang kamay. Habang pinapagana niya ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Ang token ay naglabas ng napakalaking kapangyarihan. Ano? Natigilan si Protector. Sa sandaling humarap siya sa token. Nanginginig ang kanyang mga binti. Pumalakpak. Hindi na makatiis. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang iba ay lumuhad din sa lupa. Napatulala si Quintina at ang iba pa. Ano? Habang tinitingnan niya ang token sa kamay ni James. Wala siyang maramdamang pressure dahil wala siyang demonic energy. Ang token ay nakatarget lamang sa lahing demonyo at sa mga nagal-inang ng demonic arts. Gayunpaman, pakiramdam niya ay nakita na niya ito noon pa man. Ay, oo, bigla siyang tumayo. Nang makatagpo ang sinaunang angka ng isang malaking krisis. May lumitaw na may dalang token na ito at niresolba ang usapin. Master. Ang tagapagtanggol ay lumuhad sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi akalain ni James na magiging ganito katikat ang token na ibinigay sa kanya ni Marcelo. Kahit na ang isang makapangyarihang figure bilang tagapagtanggol ay lumuhad kapag nakikita. Huminga ng malalim si James at sinabing, bitawan mo na sila. Ang tagapagtanggol ay nasa isang tali. Guro, nagsumikap kami para buhayin si Master Lucifer. Ngayong malapit na tayong magtagumpay. Paano tayo basta-basta susuko? Hindi akalain ni James na hanggang dito lang siya madadala ng token. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong siya, kailangan ba talaga natin ng sariwang dugo para buhayin siya? Nakaluhod. Ang tagapagtanggol ay nagsabi, noon, alam ng kanyang kamahalan ang Demon Emperor na ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas. Bago ang kanyang pagpanaw, ginamit niya ang kanyang pinaka-mataas na demonic energy para i-seal ang sarili niyang kadugo. Si Lucifer Menachem, sa paglipas ng panahon, unti-unting hamina ang kapangyarihan ng selyo. Gayunpaman, ang selyo ay hindi madaling mabawi. Kaya natutunan namin ang isang arcane art. Sa pamamagitan ng kanilang dugo, masisira natin ang selyo at mabubuhay muli si Master Lucifer. Nang marinig ito, halos alam ni James na kailangan ng supreme demonic energy para ilabas ang selyo. Gayunpaman, dahil wala silang sapat na kapangyarihan, kailangan nila ang dugo ng lahat ng mga magsasaka na ito. Kataas-taasang demonic energy. Naisip niya ang kanyang katawan na nabuo gamit ang demonic lotus. Samantala, ang demonic lotus ay isang hindi mabibaylang kayamanan ng demon race na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang demonic energy. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, susubukan kong bitawan ang selyo. Huwag mo silang patayin sa ngayon. Guro, ikaw. Itinaas ng Protector ang ulo para tingnan si James. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni James. Hindi niya naintindihan kung bakit may magdadala ng token sa kanyang mga nasasakupan na nagtataglay ng nakakatakot na demonic energy.
Bagamat wala siyang ideya kung ano ang token. Alam niya na ang isang tunay na makapangyarihang figure ng lahing demon ay karapat-dapat na taglayin ito. Susubukan ko. Patayin mo lang sila kung nabigo ako. Hawak ang token sa kanyang kamay. Kahit ang volume niya ay mas malakas na ngayon. Naiintindihan. Ang tagapagtanggol ay hindi nang ahas na sumuway. Sabi ni James, "Sige, tumayo ka at magsalita." Tumayo ang tagapagtanggol. Lumingon si James at sinulyapan si Quintina. Then, hindi siya nagtagal at tumalikod na para umalis. Pumagitna si James at pinigilan ang protector na ipagpatuloy ang pagpatay. Sa ilalim ng tagapagtanggol, patnubay, si James ay bumaba sa kailaliman ng libingan. Samantala, ang tagapagtanggol ay nangangamba. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni James at gusto niyang magtanong. Ngunit hindi siya naglakas loob. Maraming tanong din ang nasa isip ni James. Gusto man niyang magtanong. Natatakot siyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Pagkaraan ng ilang oras, hindi na siya nakatiis. Nagtanong siya, sino si Lucifer Menachem? Sa pagkakataong ito, ang tagapagtanggol na ang maguluhan. Si Lucifer ay kilala sa Demon Realm. Ang kanyang ama ay isa sa mga Demon Emperors at pinuno ng Demon Race noong sinaunang panahon. Kaya bakit hindi narinig ng lalaking nauna sa kanya ang tungkol kay Lucifer Menachem sa kabila ng pagkakaroon ng isang nakakatakot na token? Dapat madaling tanong ito. Lumakas ang boses ni James. Huminto ang tagapagtanggol at tumingin kay James. Lukot ang mukha niya. Mapagpakumbaba siyang nagtanong. Guro, sino ka? Bakit kasama ka sa mga subordinate ko? Pinadala ka ba dito ng mga nakatataas para subaybayan ako? Walang pakialam na sinabi ni James. Galing ako sa Demon Realm. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Naiintindihan. Tumango ang protector. Pagkatapos, sinagot niya ang tanong ni James. Ang mga cultivator ng Emperor rank ay ang pinakamakapangyarihang nabubuhay na nilalang sa mundong ito. Noong sinaunang panahon, lumitaw sa Earth ang dakilang hukbo ng Demon Race at sinubukang lupigin ang planeta. Gayunpaman, sinalubong kami ng mga taga-lupa. Noon, ang kanyang kamahalan Jacob Menachem ang namumuno sa hukbo. Gayunpaman, sinalubong siya ng isang ganting pag-atake mula sa mga taga-lupa at nakulong sa Mount Wolvern. Gaya ng nakita ng kanyang kamahalan. Sa kanyang muling pagkamatay, tinatakan niya ang kanyang nag-iisang kamag-anak na dugo, si Lucifer Menachem, upang mag-iwan ng mga buto para sa darating na pagsilang ng lahing demon. Pagkatapos umatras ng Demon Race, tinugis ng mga taga-lupa ang Demon Race at tinugis kami. Sa kasalukuyang panahon, ang impluwensya ng Demon Race sa Earth ay balewala. Samantala, inutusan ako ng aking ninuno na isang general sa ilalim ng kanyang kamahalan na manatili sa sinaunang kaharian at maghintay ng karagdagang mga tagubilin. Ilang dekada na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng isang lihim na utos na nagtuturo sa akin na sakupin ang sinaunang kaharian at buhayin muli si Lucifer. Nang marinig ito, alam ni James na ang lahi ng demonyo ay gumagalaw. Ituro mo sa akin ang daan. Sabi ni James, sundan mo ako. Ang tagapagtanggol ay gumawa ng isang malugod na kilo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa libingan sa ilalim ng lupa. Ang demonic energy dito ay nakakatakot dahil hindi sila mabilang na beses kaysa sa labas ng mundo. Walang ordinaryong magsasaka ang makalapit sa lugar na ito. Tumayo si James sa harap ng libingan, kung saan inukit ang mga mahiwagang karakter. Kahit na hindi maintindihan ni James ang kanilang kahulugan. Halos alam niya na ang mga salita ay nakasulat ang libingan ni Lucifer Menachem. Tanong ni James, paano natin siya bubuhayin? Lumapit sa kanya ang protector at winagewe ang kanyang braso. Pagkatapos, nagkaroon ng kapangyarihang enerhiya sa kanyang palad. At naputol ang mga ito sa hangin. Kasunod nito, nawala ang lupa sa puntod.
Ang lugar na ito ay isang magic circle. Walang alam si James tungkol sa magic circles. Nakikita lamang niya ang ilang komplikadong linya, kung saan ay isang walang takip na kabaong. Sa loob ng kabaong ay nakahiga ang isang lalaki sa paligid ng 18 taong gulang. Bakas sa mukha niya ang pagiging kabataan. Sinabi ng tagapagtanggol. Ito ang tatak na iniwan ng kanyang kamahalan. Kahit na lumipas na ang mahabang panahon, malakas pa rin ang kapangyarihan ng selyo. Kahit na natutunan ko ang sinaunang arcane arts, hindi ko pa rin maalis ang selyo. Dahil dito, hinihiling ko ang sariwang dugo ng hindi mabilang na mga tao kasama ng arcane arts upang piliting tanggalin ang selyo. Tiningnan ni James ang magkagulong mga linya at nagtanong, maaari ko bang bitawan ang selyo sa pamamagitan lamang ng paggamit ng demonic energy? Oo, sabi ng tagapagtanggol. Gayunpaman, kailangan mo ng napakalaking demonic energy. Sa lakas ko, hindi ko kayang gawin ang ganoong gawain. Sabi ni James, umalis ka, susubukan ko. Naiintindihan. Ang tagapagtanggol ay umatras sa likuran. Sa pagtingin sa mga linyang nakaharap sa kanya, huminga ng malalim si James at pinag-catalyze ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, itinuro niya ang mga ito sa magic circle na nasa harapan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa loob ng magic circle na biglang sumipsip ng kanyang enerhiya. Namutla ang mukha niya habang pinipigilan ang proseso. Gayunpaman, hindi niya magawa kahit anong pilit niya. Hindi nagtagal, naubos ang kanyang demonic energy. Ang kanyang demonic energy ay ganap na naubos. Lumabo ang kanyang malay. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang sigla. Pagkatapos, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng celestial abode. Huwag ka nang makipag-away, James. Ang magic circle na ito ay sumisipsip ng demonic energy sa loob ng iyong katawan, na hindi mo pa rin kayang kontrolin. Ang iyong katawan ay gawa sa demonic lotus. Hindi mo alam kung gaano kamahal ang demonic energy ng demonic lotus. Nang marinig ito, tumigil si James sa pagpigil. Sa sandaling iyon, tanging nakakatakot na demonic energy ang nararamdaman niya mula sa loob ng kanyang katawan. Ang demonic energy ay pumasok sa magic circle, na nag-radiated ng isang makulay na liwanag. Sa likod niya, butil-butil ang pawis sa noo ng tagapagtanggol. Masyadong malakas si James at masyadong nakakatakot ang kanyang demonic energy. Kahit libo-libong taon man siyang magtanim, hindi niya maabot ang kahit isang bahagi ng demonic energy ni James. At the same time, naiintriga siya kay James. Sino ba talaga siya? Ang buong proseso ay tumagal ng 1 minuto. Basag. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. At nawala ang magic circle. Nang mawala ang magic circle, ang kabaong ay nahayag na sa lahat. Samantala, dahan-dahang nagmulat ng mata ang lalaki sa loob ng kabaong at gumapang palabas ng kabaong. Master Lucifer. Ang tagapagtanggol ay labis na nabalisa na ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si James kay Lucifer, na ibinalik ang tingin. Sino ka? Tanong ni Lucifer. Medyo magaspang ang boses niya na parang ang tagal niyang hindi nagsasalita. Wala kang pakialam. Pagkatapos, lumingon si James at tumingin sa tagapagtanggol. Sinabing, ang magic circle ay inilabas na, at si Lucifer Menachem ay nabuhay na muli. Palalayain ang mga cultivator na iyong nahuli ng sabay-sabay at umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kapag nalaman ito ng mga sekta, magpapadala sila sa iyo ng maraming makapangyarihang magsasaka. Pagkatapos niyang magsalita, bumigay ang mga tuhod niya, at bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lucifer sa kanyang harapan at iklanaway ang kanyang kamay. Makapangyarihang enerhiya ang naipon sa kanyang palad, at tinanggal ang maskara ni James.
Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Tumingin siya kay James at sinabing, "Hindi ko inaasahan na ang Magic Circle Seal na inilatag ng aking ama ay pinakawalan ng isang tao lamang. Bagamat ang iyong pisikal na katawan ay nagtataglay ng nakakatakot na demonic energy. Ang iyong kaluluwa ay kabilang sa isang tao." Hindi inaasahan ni James na ganoon lang ang makikita ni Lucifer sa kanya. Ang Demonic Lotus. Tinitigan niya si James makalipas ang ilang oras. Ang ekspresyon niya ay napalitan ng gulat. Ay ito ba ang natal primordial spirit ng aking ama? Hinawakan ang kwelyo ni James at binuhat siya. Dumidilim ang mukha ni Lucifer habang nagtanong, "Sino ka? Bakit ang iyong pisikal na katawan ang natal primordial spirit ng aking ama?" Sa sandaling iyon, si James ay lubhang mahina. Dahil dito, hindi siya makapagbigay ng anumang lakas para makawala. Ang pagkakahawak ni Lucifer. "So paano kung tao ako? Ako ang bumuhay sa iyo. Ganito ba ang pagpapakita mo ng iyong pasasalamat?" "James," malamig na sabi, "may itatanong ako sa iyo, sagutin mo ako." Si Lucifer ay may suot na solemn na ekspresyon. At ang kanyang aura ay nakakatakot. James answered him truthfully, "Actually, I have died once when I was dead. Nagkataon na nakatagpo ako, isang itim na lotus, na nagbago sa aking kasalukuyang pisikal na katawan. Ganyan ako nabuhay muli. Hindi pwede. Imposible. Ang primordial spirit ng aking ama ay walang hanggan. Seryoso ka bang umaasa na maniniwala ako na nagawa mo itong gawing pisikal mong katawan?" Nahirapan si Lucifer na paniwalaan si James. Kabanata 2315. Hindi naniwala si Lucifer sa sinabi ni James. Kahit na namatay ang kanyang ama, ang primordial spirit na kanyang iniwan ay hindi na magagapi. Paano nagawang puno ng isang lalaking lumitaw nang wala saan? "Iwan mo muna kami." Lumingon si Lucifer at tumingin sa tagapagtanggol. Naiintindihan. Hindi nagtagal ang tagapagtanggol at nagmamadaling umalis. Samantala, pinakawalan ni Lucifer si James, na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nahihirapan siyang bumangon at naupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Si Lucifer, na nakatayo sa tabi niya, ay nagtanong, "Mag-isa lang tayo ngayon. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nakuha ang pisikal na katawan na ito?" Nagsalubong ang kilay ni James. Wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Lucifer. Anuman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya sa isang labanan. "Lucifer, matagal nang patayin ang iyong ama. Bagamat ang demonic lotus ay dating natal primordial spirit ng iyong ama. Matagal na itong nagkalat. The demonic lotus is now merely an object." Mahinang wika ni James. "Sagutin mo ang tanong ko." Angal ni Lucifer. Nakakatakot ang demonic energy niya na nagpalamig pa sa dugo ni James. Huminga ng malalim si James at sinabing, "I told you I was once dead. Gayunpaman, may nagligtas sa akin at ginamit ang demonic lotus para muling hubugin ang aking pisikal na katawan. Ganyan ako nabuhay muli." Nang marinig ito, bumigay ang mga tuhod ni Lucifer. Wala nang pag-asa, ngayong nawala na ang demonic lotus. Hindi na muling mabubuhay ang aking ama. Nanlungo siya. Umupo si James sa lupa at nagpahinga ng ilang oras bago bumangon na nahihirapan at tumingin kay Lucifer. Sinabing, "Balak mo bang bawiin ang demonic lotus? Nakapagtanim na ako ng bagong natal demonic lotus." Sumulyap si Lucifer kay James, na nagsasabing, "Ang demonic lotus ay ganap na sumanib sa iyong kaluluwa. Nangangahulugan ito na ikaw ay itinalaga upang makuha ang demonic lotus at mayroon kang pagkilala ng aking ama. Kung hindi, ang iyong kaluluwa ay hindi maaaring sumanib sa demonic lotus nang walang kamali-mali kahit gaano kakalakas." Pagkatapos, tumayo siya at nagtungo sa labas. Sumunod naman si James dahil maraming cultivators ang nakakulong dito. Sa labas,
Naghihintay ang tagapagtanggol. Maya-maya, lumabas na ng kwarto ang dalawa. Master Lucifer, Master, tumingin ang Protector sa dalawa. Sabi ni Lucifer, hindi tayo dapat magtagal dito. Iutos mo sa aming mga tauhan na umatras. Ano ang tungkol sa mga magsasaka sa mga piitan? Tumingin ang tagapagtanggol kay Lucifer bago sumulyap. James, sabi ni James, umalis ka muna at tanggalin ang magic circle. Mag-iisip ako ng paraan para mailigtas sila. Naiintindihan. Tumango ang Protector. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang utos, ang lahat ay nagmamadaling umatras. Hindi nagtagal, nakalabas na sila sa kuwebang bato. Sa labas, lumuhad ang tagapagtanggol. Master Lucifer, ang aking ninuno ay isang senior general sa ilalim ng bandila ng kanyang kamahalan. Ang tungkulin ko ay maghintay dito at buhayin ka. Nakatingin si Lucifer sa malayo. Ang kanyang mga alaala ay nananatili pa rin noong unang panahon. Naalala niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang ama bago sila maghiwalay. Lucifer, itatatak na kita. Matulog ng matiwasay. Sa oras na gising ka, narating mo na ang pinakamaliwanag na panahon ng ating panahon. Hindi ka kabilang sa panahong ito. Nabibilang ka sa panahon na hindi mabilang na millennia sa hinaharap. Pare, hindi kita pababayaan. Naikuyong ni Lucifer ang kanyang mga kamao. Guro, ang taong iyon ay may supreme token of the demon race. Sabi ng tagapagtanggol. Bahagyang tumango si Lucifer at sinabing, "It's understandable." Nakuha niya siguro ang atensyon ng ilan sa lahing demon. Ang token na iyon ay dapat na ibinigay sa kanya ng isang pangunahing miyembro ng demon race. Huwag mo siyang pansinin. Dapat sabay na tayong umalis. Pagkatapos, umalis si Lucifer kasama ang mga miyembro ng demon race. Naglakad na si James palabas ng kampo. Nang makitang nakaalis na ang lahat, bumalik siya sa kuwebang bato. Nang umalis ang demon race, nawala ang magic circle. Si James, gayunpaman, ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Sa halip, naghintay siya sa labas at naghintay ng panibagong araw. Pagkatapos, pinalaya niya sina Henry, Delaney, at ang mga magsasaka na tinutugis mula sa celestial abode. Tumingin siya sa mga magsasaka at malamig na sinabi, "Dahil ligtas ka na ngayon, maaari kang umalis. Huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa celestial abode. Kung hindi, syempre, salamat sa pagligtas sa aming buhay." Tumango ang tatlo at tumalikod na para umalis. Samantala, dinala ni Henry sina Henry at Delaney pabalik sa kuweba sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa piitan. Sa unang piitan, maraming bangkay ang nakahandusay sa lupa. Naubos ang kanilang dugo. Dumating si James sa pangalawang piitan at pilit na binuksan ang pinto. Quintina. Nagmamadali siyang naglakad papunta kay Quintina at pinakawalan ang selyo nito. "Bakit ka nandito, James?" Tumayo si Quintina at nagtatakang tumingin kay James. Sabi ni James, "Nakasalubong ko ang ilang magsasaka na tinutugis ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim na damit. Hinuli daw ng mga lalaking nakaitim ang lahat kaya dali-dali akong pumunta dito. Pagdating ko, nakita kitang nakakulong dito." Nagsinungaling si James dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao. Ang lugar na ito ay binabantayan ng makapangyarihang mga gwardya. "Paano ka nakapasok?" Napatingin si Quintina kay James na nagtataka. Gulat na tanong ni James. Anong ibig mong sabihin? Pero wala akong nakitang tao papunta dito." Nagulat si Quintina. "Sige na, itigil mo na ang chit-chat. Bilasan mo at bitawan mo ang selyo ko," sabi ni Eunice. Lumapit si Quintina sa kanya at pinakawalan ang selyo nito. Pagkatapos, ganoon din ang ginawa ni Eunice sa iba pang mga magsasaka na nakakulong. Hindi nagtagal, lahat ay umalis sa kuwebang bato ng makalaya.
Ang magic circle at ang demonic energy ay nawala. At ang lugar ay bumalik sa normal. Naguguluhan. Bumulong si Quintina. Kakaiba. Isang araw pa lang. Bakit napakaraming pangil ang nawala ng walang bakas? At saka, bakit nawala ang magic circle dito? Nataranta rin ang iba. Gayunpaman, wala silang pakialam sa sandaling ito. Matapos maranasan ang kawalan ng pag-asa, wala na silang pakialam sa Grand Tournament at gusto na lamang nilang umalis. Nagmamadali silang umalis sa Mount Wolvern. Gayunpaman, dahil mayroon pa ring limitasyon sa oras, ang daan pabalik sa labas ng mundo ay nanatiling sarado. Dahil dito, hindi sila makakabalik sa Divinity Sect. Sinundan ni James ang iba at iniwan ang Mount Wolvern. Tanong ni Henry, ano ang susunod nating gagawin? James. Pinag-isipan ito ni James at sinabing, hindi na matutuloy ang Grand Tournament. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag bumalik tayo sa Divinity Sect. Ma'am, tumango si Henry, matapos makaranas ng napakalaking pagsubok. Walang sino man ang nasa mood na puksain ang mga halimaw. Wala silang ideya kung may mga labi ng demon races fangs doon sa Mount Wolvern. Kung sila ay mahuli muli at mapatay, mawawala sa kanila ang lahat. Naghintay sila sa labas ng Mount Wolvern. Nagtipon sina James, Henry, at Delaney. Iniihaw ng tatlo ang karne ng halimaw na dati nilang pinatay. Ang bango ng makatas na karne ay tumagos sa hangin. Lumapit si Quintina sa kanila at umupo sa tabi ni James. Sumulyap siya sa kanya at nagtanong, sa oras na dumating ka, wala na ba talagang ibang tao doon? Oo, sabi ni James habang iniihaw ang kanyang karne. Pagkatapos malaman na maraming tao ang nahuli, nagsimula akong maghanap sa paligid. Pagkatapos, nakakita ako ng kuweba kung saan kayo nakakulong. Hindi yun maaaring. Nataranta si Quintina. Ang lahing demon ay malamig ang dugo at walang awa. Bakit sila aalis na lang pagkatapos ng unang pagpatay? Sa sandaling iyon, naalala niya ang lalaking may dalang token. Siya ang nagligtas sa buhay niya. Kung hindi dahil sa kanya, napahamak na siya. Maaaring ang lalaking iyon ang nagpal-ayas sa mga pangil ng lahing demonyo. Nataranta si Quintina. Hindi maintindihan ni Quintina ang nangyari. Hindi lang iyon, ngunit wala ring ibang nakaintindi nito. Gayunpaman, dahil hindi na sila nakatakas sa tiyak na kamatayan. Wala silang pakialam sa mga detalye. Bagaman may humigit kumulang 100,000 kalahok sa simula ng Grand Tournament. 1/3 ang namatay. Nagtipon ang mga nakaligtas sa labas ng Mount Wolvern para matapos ang kapaligiran. Kapag lumitaw ang daanan, babalik sila kaagad sa Divinity Sect. Si James din, hindi na humabol sa mga halimaw. Sa halip, matiyag ang naghihintay siya kasama ng iba. Anuman, hindi niya pinansin ang kanyang cultivation at sinimulang sumipsip ng Empyrean spiritual energy ng buong time. Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata, at muling lumitaw ang daanan sa langit. Nandito na. Ang daanan ay lumitaw. Tumayo ang lahat at tumalon sa hangin. Pumasok sa walang laman na daanan. Matapos lampasan ang daanan, nakarating sila sa labas ng pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng Divinity Sect. Nang makita ang mga kalahok na bumalik, ang Divine Holy Emperor ay kumunat ang kanyang kilay at naguguluhan na bumulong. Ano ba? Bakit marami pa silang natitira? Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Napansin din ng iba na lumiit ang bilang ng mga kalahok. Ano ang nangyayari? Bakit mas kaunti na sila ngayon? May nagtanong. Si Harold, ang disipulo ng Divine Holy Emperor ay humakbang pasulong. Kahit na alam ng banal na emperador kung ano ang nangyari. Nagkunwari siyang kamangmangan habang nagtanong. Harold, ano ang nangyari? Bakit mas kaunti sa inyo? Ikinuyong ni Harold ang kanyang mga kamao at sinabing, Guro,
Habang hinahabol namin ang mga halimaw sa Mount Wolvern, isinalaysay niya ang mga pangyayaring naganap. Nang marinig ito, lahat ay napabulalas. Ano? Ang punong guro ng Welkan Academy ay nagalit at umungal. Ang mga pangil ng lahing demonyo ay naitulak ito ng napakalayo. Alam nila na ang Grand Tournament ay ginanap sa Mount Wolvern. Kaya naman nagpapadala sila ng mga tao sa aming mga magsasaka. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Quintina at nagsabi, "Guro, ang lahi ng demonyo ay tila may pekana ng isang uri ng pagsasabuatan." Narinig ko ang pag-uusap sa pagitan ng isang demon race's protector at ang lalaking lumitaw sa ancient clan na may itim na token. Mukhang sinusubukan nilang buhayin ang isang lalaki na nagngangalang Lucifer Menachem. Gayunpaman, wala akong ideya kung bakit biglang umatras ang demon race. Isinalaysay niya ang hanay ng mga pangyayari. Binanggit din niya si James. James! Sigaw ng Divine Holy Emperor. Lumabas si James mula sa karamihan at tumingin sa banal na emperador sa harap niya. Hinala na niya siya bilang Divinity Sect ang pumili ng lokasyon ng Grand Tournament. Hindi ba sila? Suriin ang lugar bago gumawa ng kanilang desisyon. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Nagsalita siya, "Banal na emperador." Ang banal na emperador ay nagtanong, "Ano ang eksaktong nangyari?" Sumagot si James, "Nakasalubong ko ang isang grupo ng mga magsasaka na tinutugis at iniligtas sila. Doon ko nalaman na ang demon race ay kumukuha ng mga tao sa lahat ng dako. Kaya, nagsimula akong maghanap para sa mga magsasaka na nakakulong. Sa oras na mahanap ko sila, nakaalis na ang demon race. Hindi ko rin alam kung anong nangyari." Nang marinig ito, nagsalubong ang kilay ng banal na emperador. Pagkatapos, humakbang ang punong guro ng Welkan Academy at sinabing, "Sige, na-dismiss ka na." Ang mga kalahok ng Grand Tournament ay tumalikod upang umalis. Samantala, nagtipon ang mga makapangyarihang figure ng sinaunang kaharian upang talakayin ang bagay na ito. Sa pangunahing bulwagan ng Divinity Sect, ang punong guro ng Welkan Academy ay umungal. Masyado nang itinulak ito ng lahing demonyo. Una, lumitaw sila sa Ancient Clan. Ngayon, gumawa na sila ng hakbang laban sa mga magsasaka mula sa buong mundo. Hindi tayo pwedeng maupo sa ganitong oras. Kailangan nating magsama-sama at bigyan sila ng matinding suntok. Tama ka, sang-ayon ako. Marami ang sumang-ayon sa kanyang sinabi. Kabanata 2318. Ang banal na emperador ay humakbang pasulong at nagsabi, "Sang-ayon ako ng buong puso. Kung hindi ay iisipin ng lahing demonyo na tayo ay mga pushover." Gayunpaman, dahil malapit nang magbukas ang pasukan ng Dragon Abyss at maagang natapos ang Grand Tournament, kailangan nating tapusin ang tournament sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, makakapili tayo ng mga kilalang cultivator para makapasok sa Dragon Abyss. Banal na emperador, bilang tagapag-ayos, iiwan ko ang lahat sa iyong mga kamay. Masusunod ka namin. Ngunit paano tayo magpapatuloy? Ang banal na emperador ay nag-isip tungkol dito at sinabi, "Ngayon, maaari lamang tayong magdaos ng isang martial arts tournament tulad ng dati." Pinag-usapan nila ang susunod nilang gagawin. Pagkatapos ng talakayan, umalis ang Divine Holy Emperor at tinungo ang kanyang closed-door meditation sanctuary sa likod ng bundok. Naroon pa rin si Marquis. Ano ba ang nangyayari? Agad na tanong sa kanya ng Divine Holy Emperor. Nakaupo si Marquis sa isang lotus na posisyon sa lupa habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng demonic energy. Sinulyapan niya ang Divine Holy Emperor at sinabing, "Nakatanggap lang ako ng balita mula sa Protector na si Lucifer ay nabuhay na mag-uli. Siya ay muling binuhay ng isang tao. Hindi lamang iyon, ngunit ang tao ay nagpakita sa sinaunang angkan at may token.
Kahit na si Marquis ay matatagpuan sa Divinity Sect, nagawa niyang makipag-ugnayan sa Protector sa pamamagitan ng long-distance arcane arts. Patuloy ni Marquis, akala ko ilang big shots ang behind the scenes. Hindi ko akalain na magiging tao lang ito. Siya ay pinalad lamang na makakuha ng isang relic ng demon race. Iniisip ko kung saan niya nakuha ang token. Pagkatapos, tumingin siya sa Divine Holy Emperor. Ang lalaking ito ay kalahok sa Grand Tournament. At saka, nandoon din siya sa Ancient Clan sa nakamamatay na araw na iyon. Kung hindi dahil sa kanya, ang Ancient Clan ay nalipol na. Nang marinig ito, ang Divine Holy Emperor ay kumunat ang kanyang kilay at nagtanong. Kung gayon, sino siya? Ipapaubaya ko sa iyo ang investigasyon. Kapag nalaman mo ang pagkakakilanlan ng lalaki, tapusin mo na siya. Si Marquis ay gumawa ng kilos na pumatay. Nalaman niya ang pagkakakilanlan ni James at ang pinagmulan ng kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanyang token. Ang gayong tao ay maghaharap ng hamon sa kanila sa sinaunang kaharian kung siya ay maliligtas. Kahit na pinili ni Lucifer na iligtas si James, gusto ng tagapagtanggol na patayin siya. Kaya, inutusan niya si Marquis na imbestigahan si James at lipulin siya. Naiintindihan ko. Tingnan ko ang bagay na ito. Ang banal na emperador ay tumalikod upang umalis. Pagkaalis, sinimulan niyang imbestigahan ang mga tagalabas na lumitaw sa Ancient Clan. Base sa sinabi ni James kanina, sigurado na siya ngayon na si James ang hinahanap niya. Hindi pa alam ni James na siya ay nasa matinding problema. Matapos malaman ni James ang hinahanap niya, agad na nakipag-ugnayan ang Divine Holy Emperor sa mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Habang nagtitipon sila sa pangunahing bulwagan ng Divinity Sect, ang punong guro ng Welkan Academy ay nagtanong, Holy Emperor, may problema ba? Ang Divine Holy Emperor ay sumulyap sa kanya at ninisyon. Headmaster, hindi ko akalain na ikaw ang nakipagsabwatan sa demon race. Bakit mo sinubukang patayin ang aming mga magsasaka? Anong ginagawa mo? Bantayan ang iyong mga salita. Patriarch ng Divinity Sect, agad namang humakbang si Yon. Napangiti ang Divine Holy Emperor. Nagtataka ako kung paano lumitaw ang demon race sa Mount Wolvern. Base sa investigasyon ko, isa sa mga alagad ng Welkan Academy na sumali sa Grand Tournament ay miyembro ng demon race. Bullshit. Saway ni Jeffrey sa kanya. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya. Nagdilim ang mukha ng banal na emperador habang sinabi niya. Yon Xenocrates. Ang iyong disipulong si James Caden ay miyembro ng lahing demon. Imposible. Ibinalik ni Yon ang iniisip lang. Ang banal na emperador ay nagsabi. Ang katotohanan ay mabubunyag sa lalong madaling panahon. Mga lalaki, dalhin mo rito si James Caden. Kaagad, ang mga disipulo ng Divinity Sect ay umalis sa pangunahing bulwagan at nagsimulang hanapin si James. Kabanata 2319. Bilang alagad ng sect elder sa Welkan Academy, si James ay naatasan ng sarili niyang silid. Nang siya ay nagpapahinga sa loob habang pinag-uusapan ang mga bagay-bagay kina Henry at Delaney. Lumitaw ang mga disipulo ng Divinity Sect. James Caden, nais ng Patriarch na makita ka. Sumunod ka sa akin sa pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng Divinity Sect. Naguguluhan. Tumayo si James at nagtanong. Para saan? Sinabi ng disipulo ng Divinity Sect. Hindi ko rin alam. Maraming tao ang nagkukumpulan doon sa ngayon. Lumingon si James kay Henry at Delaney, na nagsasabing, maghintay ka rito, babalik ako kaagad. Pagkatapos, tumingin siya sa alagad at sinabing, fair na, pakiusap sumunod po kayo sa akin. Sa patnubay ng disipulo, tumungo si James sa pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng Divinity Sect. Pakipasok, sabi ng alagad.
Mabang, tumango si James at pumasok sa hall. Halos 100 tao ang nagtipon sa bulwagan. Doon, nakita ni James ang kanilang pamilyar na mukha, ang punong guro ng Welcan Academy, ang kanyang master, at syempre, ang patriarch ng Divinity Sect. Gayunpaman, hindi niya makilala ang iba. Habang papasok si James ay napako ang tingin ng lahat sa kanya. Sinong mag-akala na ang gayong binata ay magiging pangil ng lahing demonyo? Nararamdaman ang masamang tingin. Si James ay may masamang pakiramdam sa kaibuturan. Gayunpaman, nanatili siyang walang ekspresyon habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Narinig kong hinahanap mo ako, Holy Emperor." Ang banal na emperador na nakaupo sa pangunahing upuan ay tumayo at tinanong siya. "James, sagutin mo kami ng totoo. Miyembro ka ba ng Demon Race?" Nang marinig ito, bumili ng tibok ng puso ni James. Bago siya makasagot, humakbang si Yon at sinabing, "Huwag kang matakot, James. Sabihin mo lang sa amin ang totoo. Ang isang inosenteng lalaking tulad mo ay walang dapat ikatakot." Sapilitang kinalma ni James ang sarili at tumingin sa banal na emperador. Nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin? Banal na emperador, isa akong disipulo ng Welcan Academy, at ang aking master ay si Sect Elder Yon Xenocrates. Paano ako magiging miyembro ng Demon Race? Paano ako nakaranas sa kanila sa anumang paraan?" Malamig na sinabi ng Divine Holy Emperor. Ang katotohanan na ang Mount Wolvern ay ang lokasyon ng Grand Tournament ay isang lihim na hindi malalaman ng mga tagalabas. Gayunpaman, lumitaw ang Demon Race doon at pumatay ng maraming inosenteng buhay. Base sa investigasyon ko, member ka ng Demon Race. Ikaw ang nagpaalam sa kanila ng lokasyon. Ikaw ang naging sanhi ng hindi pagkamatay. Hahaha, humagalpak ng tawa si James. Kakatwa, paano ko pa nagagawang makipagsabuatan sa Demon Race? Ang lahing demonyo ay puno ng makapangyarihang mga figure. Samantalang ako ay nakarating lamang sa ranggo ng Immortal Ascension. Kahit na gusto kong makipagsabuatan sa kanila, sa tingin mo ba ay seseryosohin nila ako? Pagkatapos, itinuro niya ang banal na emperador at sinabing, "Ikaw naman, ay mas karapat dapat pang pagdudahan kaysa sa akin. Ikaw ang tinutukoy sa lokasyon ng Grand Tournament. Hindi mo ba namalayan na may kampo ng Demon Race sa Mount Wolvern? O kaya naman ay pinadala mo kami doon sa aming mga pagkamatay. Inaakusahan mo ako bilang isang miyembro ng isang Demon Race. Ngunit nasaan ang ebidensya para suportahan ang iyong mga pahayag? Kung tutuusin, mas malamang na ikaw ang nakipagsabuatan sa kanila." Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong hall. Kalokohan. Nagdilim ang mukha ng Divine Holy Emperor habang itinaas niya ang kanyang braso. Ang malakas na enerhiya ay natipon sa kanyang palad, na nagpalipad kay James at bumagsak sa lupa. Napasuka si James ng isang subo ng dugo. Ang banal na emperador ay malakas. Gayunpaman, hindi niya pinatay si James. Nais lamang niyang turuan siya ng aralin. Nang makitang inatake ang kanyang alagad, humakbang si Yon at pinagsabihan siya. "Ano ang kahulugan nito? Paano ka maaaring gumamit ng karahasan? Hindi ba valid ang sinabi niya? Ikaw ang tinutukoy sa lokasyon ng Grand Tournament. Hindi ba dapat malaman mo ang tungkol sa kampo ng Demon Race sa Mount Wolvern?" Nakatayo sa tuktok ng pangunahing bulwagan, malamig na sinabi ng Divine Holy Emperor, "Tinuturuan ko lang siya ng leksyon sa hindi paggalang sa kanyang mga nakatatanda. Hindi siya karapat dapat na tanungin ako tungkol sa ebidensyang hinihingi niya. Hindi ako makakarating sa ganitong conclusion kung wala akong anumang suporta sa aking mga pahayag. Mga lalaki, dalhin mo sa akin ang magic mirror." Gaya ng utos ng Divine Holy Emperor, pumasok ang ilang disipulo ng Divinity Sect habang may dalang tansong salamin.
2 metro ang taas ng salamin. At ang mga mahiwagang simbolo ay inukit dito, ng banal na emperador. Ito ay isang mahiwagang salamin. Hanggat nilinang mo ang demonic arts o demonic energy, ang lahat ay mabubunyag ng tansong salamin. Sa sandaling iyon, tumayo si James, at nasa harapan niya ang salamin. Nakatayo sa harap ng salamin. Bumungad sa kanya ang liwanag na bronze. Sa sandaling iyon, umikot ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Hindi na kayang sugpuin ang nakatagong demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Nagkatotoo ang mga thread ng demonic energy. Hindi nagtagal, binalot ng marilag na demonic energy ang kanyang katawan. Ano? Napakalakas ng demonic energy. Nang makita ito, lahat ng nasa main hall ay tumayo at napasigaw. James! Ikaw! Maging si Yon ay nagulat. Hindi naisip ni James na ang Divinity Sect ay may isang bagay na maaaring magbunyag ng kanyang demonic energy. Gayunpaman, kahit nabunyag ang kanyang sikreto, hindi siya nataranta. In the worst case scenario, hihingi lang siya ng tulong kay Sophie. Gayunpaman, hindi niya nais na mapagbintangan ng isang bagay na hindi niya ginawa. May gusto ka pa bang sabihin? James, malamig na sabi ng Divine Holy Emperor. Hahaha, mahinang ngumiti si James at sinabing, talagang demonic body ang katawan ko. Gayunpaman, hindi yun maaaring maging miyembro ako ng demon race. Walang saysay na pag-usapan ang paraan para makaalis dito. Kalmadong sabi ni James. I'm not trying to talk my way out of this. Hindi ako miyembro ng demon race. Bagkus, ako ang nagligtas sa mga nakakulong na magsasaka. To be frank, hindi ako originally from the ancient realm. Galing ako sa Earth, maraming taon na ang nakalipas. Nawalan ako ng buhay habang ako ay mahina. Gayunpaman, iniligtas ako ng isang taong gumamit ng relic ng demon race para muling hubugin ang aking pisikal na katawan. Ganyan ako muling nabuhay. Pagkatapos, nakilala ko ang isang miyembro ng demon race na nagbigay sa akin ng token ng makilala ko ang aking pisikal na lakas. Noon sa Ancient Clan, dahil lamang sa kakaibang pisikal na katawan ko kaya natanggal ko ang demonic energy sa loob ng katawan ng Patriarch ng Ancient Clan. Gayunpaman, sinabi sa akin ng Patriarch na may nakipagsabuatan sa lahing demonyo upang kitilin ang kanyang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang pekain ang kanyang kamatayan upang maakit ang lahing demon na magpakita sa kanilang sarili. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Marquis Tenzin ng demon race. Kaya naman nagsuot ako ng maskara at iniharap ang token na ibinigay sa akin para hadlangan ang lahing demon na ituloy ang kanilang pagpatay. Bukod dito, nagpakita ako na may dalang token at nagligtas sa mga nakakulong na magsasaka sa Mount Wolvern. Maaari silang maging saksi ko. Nakatingin sa Divine Holy Emperor. Binigkas niya ang bawat salita. Wala ba akong karapatang mabuhay dahil may demonic energy sa loob ng katawan ko? Bukod dito, ang tanging taong nakakaalam ng aking pagkakakilanlan sa sinaunang kaharian ay ang tagapagtanggol ng lahing demonyo. Bukod sa mga nakahuli sa mga magsasaka sa Mount Wolvern, walang nakakaalam tungkol sa aking demonic body. Kaya paano mo natutunan ito? Baka naman nakipagsabuatan ka sa demon race ta. Buhayin muli si Lucifer Menachem sa pamamagitan ng pag-aalay ng 100,000 inosenteng buhay. Tinanong siya ni James at buong kumpiyansa na nagsalita. Lahat ng naririto ay naruroon sa Ancient Clan noon. Nagtataka sila kung bakit biglang namatay si Farley Gideon at lumitaw ang demon race. Mukhang may nakipagsabuatan sa demon race.